is bumaba na. Laki ng binaba. 10 degrees Celsius ang binaba ng ating temperature. Pero, dumoble naman yung ating amperahe. So, ayan guys, welcome na naman sa ating vlog. Meron tayong bagong video. Update nito nung unang post natin about Opay 03. Yan. So, pinagkaiba nito dun sa unang post is, syempre meron siyang heatsink. Full body heatsink. Ayan. Okay, so isa-isayin natin. So, ito yung outcome na ng heatsink. So, tignan natin mamaya kung nakatulong ba yung heatsink dito sa pagpapalamig nitong mainitin ang CPU na Opay 03. So, ayan, meron siyang 4 na tornilyo. Saktong-sakto yan. Ayan. And then, yung likod or yung bottom, yung pinakababa. Yan. O, di ba? Tapos dun sa side ng dun sa part ng SD card, ayan, kikita pa rin siya. Ayan. Meron siyang dalawang parang washer, spacer. Yan. Sa taas at saka sa baba. Pero itong nasa baba, hindi siya nakadikit sa board. Ayan, Ayan. So, kung makikita nyo, yan, hindi siya nakadikit sa board. Ayan, So, makakatulong ba ito ng malaki? So, malalaman natin sa bidyong ito. Okay, so ito po yung package. So, ayan siya. Ito yung heatsink mismo. Then, pares yan. And then, yung mga tornilyo and washers niya, spacers. So, tingnan muna natin itong heatsink. Ayan. So, ilalagay natin sa description yung link kung saan natin to nabili. Ayan siya. Ito yung taas. Ayan. Malamig siya. Hinahawakan ko pa lang malamig na siya. Ayan, medyo makapal din. Pero magaan. Ayan. And then ito naman yung nasa baba. Ayan. And ito naman yung mga kasama niyang nuts and bolt with spacers at saka dalawang pandikit. Yan. So meron siyang dalawang pandikit para dun sa mga microchip CPU. And then meron siyang 5 tornilyo na mahahaba. Yan, nagbigay sila ng sobra. Yan Ayan. So, gamitan natin ng Ayan. So, 5 yan. May sobra siyang isa in case na mawala mo yung isa. And then, yung mga spacers niya, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. 2, 4, 6, 8. So, sakto 8.
And then yung kanyang bolts, tama ba or not ang tawag natin dito? Yan, meron tayong 5. May sobra siyang isa in case na mawala yung isa. Yan. So, napakadali lang siyang ikabit guys. Kasi, ilalapat mo lang naman siya dito. Lalagyan mo ng pandikit yung dalawang CPU. At ilalapat mo siya. Yan. Then, lalagyan mo siya dito ng spacers. Ginawa ko ay, nilagay ko muna ito. Yan. Nilagay ko muna ito na may spacer. Tapos, nilagyan ko siya ng tornilyo. Yan dito. Nalagyan ko siya ng tornilyo and then ipapasok ko yung next na spacer. Yan, yung next na spacer. Tapos nilapat ko itong pinaka-bottom niya. Saka ko siya nilock. Tapos dun sa susunod, ganun ulit. Para ito, at least pag nakalock na ito, hindi na siya gagalaw-galaw or hindi na siya magkakahiwa-hiwalay. Then ito, then sunod-sunod na yan. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo dun sa first video na meron siyang mga color coding. Ayan, yung mga yellow is 3 volts. Yung mga red, yan is 5 volts. Yung mga black ay negative at yung mga blue naman, mga GPIOs. Madali lang, di ba? So, isa ito sa pinaka maliit na board siguro na pwedeng gamitin sa pagpipiso wifi. Kasi sobrang cute niya. Pakita ko sa inyo guys. Side by side. Kung nakita ninyo yung side by side natin dun sa side by side natin with Opay 1, kikita nyo na mas maliit si Opay 03. Okay. So, ito si Opay 1. Oops. Opay 1. Ito na nga lang side na to. Yan. Opay 1. Tapos, pakita ko sa inyo. Ito yung Node MCU o yung ESP8266. Ayan. Parang, isa 3/4 na Node MCU. O dalawa ka mo na lang. Para mabilis mag-compute, mabilis mag-imagine. Dalawang ganito. Kasi pa-square siya. Yan, dalawang Node MCU. Oh, di ba? Ang cute-cute niya. Kung itatabi naman natin siya sa LAN module o kaya yung yung W5500, ayan. O ito ang legit ata na mas maliit ng konti. So dalawa talaga. Ito dalawang W5500 or yung LAN module. Dalawang magkatabing ganito. Yun ang kalaki nitong Tapos meron siyang LAN port USB para dun sa mga gumagamit ng USB to LAN. Then meron siyang Type-C. And I think this is micro HDMI. Ito. Micro HDMI. And then meron siyang lalagyan ng SD card dito. Yung SD card niya is hindi yung tulad sa mga Orange Pi 1 PC na pag pinush mo nagpa-pop. Ito hindi, tinutusok lang siya. Titusok mo lang siya parang sa parang sa mga SIM, tama ba? Hindi. Yung ibang mga modem ganyan mo lang siya. O imagine mo ito, ilalagay mo sa box. Liit-liit, di ba? Sobrang nakatipid ng space. Tapos tulad ko na hindi ka pa gumagamit ng ng VLAN routers at USB to LAN, ang ginagamit ko is VLAN access point. O di mas lalong wala na halos laman yung yung loob ng box. Ito na lang tapos mga wiring adapter na bawasan, o di ba? So laking tipid nito sa space. Pero hindi ka naman nagtitipid sa power. So ayan guys,
Salamat sa inyong pag-suporta. Salamat sa 1,000 subscribers ng ating channel. Sana ay huwag kayong magsasawa sa amin. So ayan guys, all done na tayo sa ating wiring. So, anong tawag nila dito? Basic wiring daw. Basic wiring, basic. So, nag-comment kasi si ating master bossing RL Dris doon sa ating unang video. So, ito ginawan natin ng follow-up video regarding doon sa bill acceptor. So, ito po, yan, Orange Pi 0, basic wiring na power cut, and then meron siyang bill acceptor. Tapos, tingnan natin kung gumagana siya, no? Gumagana yung bill acceptor gamit yung ating pin configuration, and also kung gumagana yung pitik. Kasi ito guys is one metal po yan. Try natin. Yan, and dito try natin kung gumagana yung pitik sa basic wiring daw. Basic wiring, no? Hindi CB. Okay, so makikita natin kung may titignan din natin kung may ghost crediting siya. Okay, so of course, Allen pa rin na chrome coated yung ating plastic ito pero chrome coated siya, so conductor ito. While this one is metal na napinturahan. And meron akong nilagay na nilagay ko kasi yung sticker niya, pero this is a metal. Okay. Para po dun sa mga hindi pa gumamit ng bill acceptor, papakita natin dito sa video yung pin-assignment ng bill acceptor at kung paano siya gumagana. So bali konting lang guys, konting walkthrough lang. Yung relay nitong pareho is naka-series, naka-parallel. Yep. Dito sa ating MOSFET. Yes sir. Kung mapapansin nyo, hindi kami masyado gumagamit ng hindi kami masyadong gumagamit nito. Relay. Yan, mechanical relay. Hindi kami masyadong gumagamit. Usually, ang ginagamit namin sa mga pinopost naming video is itong MOSFET. Follow nyo yung mga ibang video namin. Panoorin nyo guys para malaman nyo yung rason kung bakit MOSFET yung ginagamit namin. And isa lang yung power supply nitong tatlo. So, dapat pinakamababa nating amperahe dito ay 5 amps. Okay, so try nating paganahin kung gagana yung setup natin. So, ayan, madali lang naman. Almost same diagram doon sa ating unang video. Ang pinagkaiba lang is nagdagdag lang tayo ng bill acceptor pin. Bill pin. Okay, parehas na sila ng relay. Kasi, ibig sabihin po, pag parehas sila ng relay, once na mag-trigger yung relay ng coin slot, ibig sabihin, gagana rin to. Pwede mo silang hulugan pareho. Hindi naman pwedeng nag-trigger yung relay, ito lang mag-on yun, hindi. Tapos another relay na naman yun. So, hindi naman po pwede. No. So, by logic siya is, pag nag-trigger yung relay, silang dalawa mag-on para magamit mo both bill and coins. Yan. So, medyo mukhang masahaba itong ating video kasi magta-try din tayo ng pitik. No? Sa tingin nyo guys, comment nyo nga, gagana kaya yung pitik dito sa basic wiring or hindi. So, ayan guys, ready na yung ating setup. Gagamit muna ako ng USB to LAN, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up as VLAN access point mamaya yung ating E314N
So for the meantime muna yan. And then gumamit din ako ng long way na power supply kasi yung mga adapter natin na maliliit is hanggang 3 amps lang. Yan, 3 amps lang. So dapat mag 5 amps tayo kasi mamaya tatry natin siyang lagyan din ng fan. So kung gusto niyo ng mga ganitong maliliit na fan na malalakas, order kayo kay Sir Albert ng Sunon. Yung pumipitik ng mga kuko sa daliri. Pag napitikan ka na nun, ibig sabihin builder ka na. Yan. So yun ang baptism mo daw. Okay. So ayan. So moment of truth tayo, guys. So, isasaksak ko na siya. Ito pala. Yan. So, umilaw na siya. Ito. Umilaw na siya. Umiilaw. Yan, nagbiblink na din yung ating bill acceptor. Tapos, umiilaw na din itong ating Orange Pi 3. Orange Pi 03. Iba pala yung Orange Pi 3. Yan. So, kung mapapansin nyo, umiilaw yung natin, back, umiilaw din yung ating MOSFET. Yan, dalawang ilaw yan. Umiilaw yung coin slot, umiilaw yung bill acceptor, and nawala yung blink. Siguro nakapag-reboot na siya. Nakapag-start na siya. Ayan na. Naka-on na siya. Ang bilis. Seconds lang. Try nyo sa ibang system, guys. Minsan umaabot ng minutes bago makapag-boot totally. Ito, seconds lang nakapag-boot na siya. Yan. So, tignan natin yung ating access point. Yan, ready na rin siya. Yan. 0.29 yung naglalaro sa 29, 28, ganun. Kapag nagbo-boot yung yung OPI 03, tapos meron siyang bill acceptor at tsaka coin slot. Doon naglalaro kapag nagbo-boot siya. Para may idea kayo. Yan. Doon naglalaro yung amperahe niya. Ngayon kapag nakaboot na siya at namatay na yung dalawa, yan na lang siya. 15, 16, 17. 0.15 0.15 amps, 16, 17. Oh. Di ba ang laking tipid nun? Grabe. Oh. Doon na lang siya naglalaro. Oh. Yan. Pagka nag-on ulit ito, pipitik na naman siya ng magta times 2 yan. Back to Back to video. So ito na yung papakita ko sa inyo. So kung mapapansin niyo, naglagay ako diyan ng fan. 12 volt fan galing dito sa 12 volts. Mula diyan sa 12 volts kausan na yan. So magana na siya. So nakita nyo is bumaba na. Laki nung binaba. 10 degrees Celsius ang binaba ng ating temperature. Pero dumoble naman yung ating amperahe. Yan lang dinagdag ko pero dumoble yung amperahe natin from 15 to 27, 28. Diyan na naglalaro yung amperahe natin. 0.27 po 0.27, 0.28. Ayan po. So, ang laki nga ng binaba ng temperature pero ang taas din ng tinaas ng amperahe. Tignan nyo guys. So, tatanggalin ko to. Tatanggalin ko yung yan. Para makita nyo kung gaano kataas yung kanyang temperature mamaya. Ngayong hindi siya malamig. So, ang laking tulong po ng fan ang laking tulong ng fan talaga.
Kasi yung heatsink mismo yung pinapalamig niya. And so babalikan natin yun mamaya na ganyan. Dito muna mag-test muna tayo ng bill acceptor and coin slot. So ayan. So meron ako ditong bills and coins. So try na natin. And ready na rin pala yung ko. Ito, yung pangpitik ko. Yan, so basic wiring ko tayo Yan. So pag click ko ng ng insert coin, mag-on yan dalawa. At papakita ko rin sa inyo kung gaano kataas yung amperaheng kinakain niya mamaya. So yan. Kita nyo tumataas na siya. Tumataas na kasi wala na yung fan. Ayan tignan nyo guys. Diba? Ang lakas kasi. Malamig. Tumataas na yung ganyang temperature. Okay, so papakita natin yon kung gaano kataas yung itataas nitong ito dalawa na naka-add, bill acceptor and coin slot. So click insert ako. Welcome. Please insert coin. Thank you. 40, 42. Plus 10, kamo na lang. So unahin natin yung coins. 5 tsaka piso. 5. 10, 11. Okay, then dito naman sa bill acceptor. Ay, ba't di ko makuha ng minsanan lang. Kailangan kasi bago. Para maitulak mo. 100 yun. At isang pa pala guys, grabe ang bilis ng response na ng coin counting ng portal natin. Wala naman nakuha. Yan, 20 yun. So, dapat 131. Yan. See? Ngayon, next natin guys is yung syempre pipitikin natin. Yung nakita na ninyo na gumagana yung gumagana siya normally. Yan, sa loob daw Ito daw sa labas. Yan, dito pa. Wala. So wala. Ito pa. Try natin to. Itong metal part. Wala. Paano yan? Paano yan? Wala. Diba? Kaya congrats sa ating Wi-Fi 5 soft developer. Diba? Walang problema. Basic wiring ba to? Basic wiring. Imagine mo na lang kung yan, kung CB yan, ang linis. So, sabihin natin mga sir na gumagana nga yung basic wiring, pero iba pa rin po ang linis ng naka-custom board. Kita nyo na lang yung wiring natin ng gulo-gulo. In the long run kasi guys, mas mahirap mag-troubleshoot kapag ganyan. Ang gulo-gulo. Usually pag magulo pa, pinamamahayan yan ng mga gagamba, minsan may mga butiki din, gano'n. Share links on the internet and earn money. Start now on linkvertise.net.